tips ano, ito po yung simula ng malagyan to ng angular. Ayan, kung makikita nyo po ano, naiipon yung buhangin. Ito po ay sa dump truck ano. Ginagawa natin ngayon, huwag kayo malilito kung ano po pinagagawa natin. Ngayon po tayo magwe-welder ano. Ayan po, hindi nyo na dapat po lagyan ng angular yan. Dahil na-stuck po ang lupa rito. Pag na-stuck po ang lupa dito, wala, matuluyan na pong masisira ito. Itong ating channel ano. Tuluyan na pong kakalawangin yan. At syempre, kapag yan ay kinalawang, wala na, mahina pa naman ang bakal sa tubig alat. Lalo't ito'y panambakang kinakarga o kaya buhangin na galing sa tubig alat. Ayan, yan po. Siyempre kailangan linisin natin yan, linisin at pinturahan ano, bago natin patungan ng ating ipapatong na sipar na ano, channel. Ayan, hanggang dito muna po ang ating tip ano, mga tips lang sa inyo kung paano tayo matitibay yung ating mga trabaho. Ayan, bakit nga ba nasisira ang ganito? Yung pinaka ating pagpasok ng ating mga gamit dito, hindi ko alam kung ano tawag nito, pero karamihan talagang nasisira dyan yung mga ganito no. Bakit nga ba nasisira? Yan ano, paliwanag ko sa inyo kung bakit po yan nasisira. Alam mo po, ang ating negative ay yung ground, di ba po? Ang ating positive ay nasa handle. Yung handle ano, nasa positive. Pag iyan po ay yung tamang paggamit, lalo't makapal. Pero kapag naman po iyan ay nagkapalit, ganun naman po yan, pwede rin naman po yan, pero masusunog niya pa rin to. Pero tandaan mo, kapag sinunog niya yung bakal na magkabaligtad, yung handle ay nasa negative, yung ground nasa positive, masusunog niya po yung bakal. Pero tandaan nyo po, iyon po ay nasisira yung ating itong sa may goma na to no, pagpasok yan, katulad yan, pagpasok natin diyan, yung pinapasok na ganito, iyan po yung laging masisira dahil magiinit po yan, dahil yung ating 80% ng ating welding rod, imbis na sa bakal napupunta yung 40% dito sa ground. O, di ba? Maliwanag po sa inyo, nasusunog niya po yan, kaya niya pong sunugin, pero nagkakabalig yung init niya, imbes na mapunta sa handle lahat ng 80%, napupunta dito po sa negative. Pag magkabaligtad po, 40-40 ang na ano sa kanya, na hating init. Ayan, sana po ay nakatulong. Maraming salamat po. Ayan, bali ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ating edger, anong pagtabas ng ating bakal ano. Sa pagtabas po ng bakal, ang sabi nila, sa paghawak ng edger, kailangan daw pa ganyan. Kailangan pa ganon. Hindi daw pwede pa ganon. Ang sagot ko naman po dito ay, bahala po kayo kung saan po kayo komportable. Kung saan po yung unang nakasanayan nyo, kung halimbawa nakasanayan nyo ganyan, pwede po yan. Ang sabi nila, tatalsik daw papunta sa muka. Hindi po, ang bakal po ay tumatalsik lang talaga yan. Pabilog po yan talagang tumatalsik talaga yan. Mapaganyan, mapaganon, tumatalsik yan. Para hindi ka matalsikan, ilagay mo yung cover nito, diba? Para hindi ka matalsikan kung talagang ayaw matalsikan. Pero talaga, ang tamang hawak nito ay paganyan. Para sa akin kung saan kayo komportable. Kung pipilitin nyo paganyan, kung hindi naman kayo komportable, diba? O kaya paganyan, ay mali po yun. Kung saan po yung komportable kayo, ganun po, katulad po nito sa akin ayan, makikita nyo po ang ikot niya ay pa ganon. Kung saan po kayo komportable. Kung pa ganyan ang gusto nyo, pero wag nyo simulan ng paganyan. Kailangan dito kayo magsimula, papagano, patulak, no? Dahil ang kain niya, pagano naman ang kain niya. Hindi mo siya kinokontra. Yun po yung nagiging diferensya, kaya tumatalsik pag napigil, ano? Hanggang dito na lang po muna ang aking video at sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po. Ayan, isang magandang umaga po, ano? Bali,
Itaano ko lang sa inyo, bali i-share ko lang po sa inyo kung bakit ba madalas masira ang ating pinaka-plug, pinaka-ating plug ng ating welding machine. Yan, kung ito ay galing po sa welding, tayo ay maghapong nag-welding at nakatutok, madalas po yan nasusunog, ayan, nasusunog po yan, yung ganyan. Ayan, kita nyo naman na tayo nag-welding tayo pero hindi yan masunog-sunog, tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Ayan, hindi mo masusunog yan. Alam mo kung bakit ang sekreto dyan, kung bakit hindi nasusunog yan ganyan natin? Alam mo kung bakit? Kasi po, pag yan ito'y pinagpalit nyo at nag-welding kayo ng nakababad, at tapos po ito yung ating welding rod, yung dulo po niyan 80% at 100% po, yung 80% ay napupunta yung init doon sa ating negative, tapos yung 80% po napupunta rito sa ating welding rod, Ngayon, kung pagpapalit nyo po yan, kaya yung init nya mapupunta rito, yung 40%, kaya 60% ang mapupunta sa welding rod natin, kaya masisira po siya, mag-iinit po siya, magsisimula na po siya mag-init hanggang dumikit yan doon, yung dalawa na yan, magsisimula na po siyang uminit hanggang sa masira na po yung ating plug, Ayan, hanggang dito lang po muna ang aking video. Maraming salamat po. Pakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-welding, Yan po, hindi po magkabaligtad, dahil makapal po ang ating wini-welding. Yan, nakita nyo po, ayan, siyempre, kung talagang gusto nyo tumibay yan, katukin nyo. Katukin nyo, siyempre, at dadagdagan nyo pa yan. Ayan na po, tapos na po.